Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga ka-CA. Ako naman si VT Ethan na ito ang mga mainit at mga nakakabwisita na mga balita na yung buwan ng Mayo, taon 2026. At itingnan mga kasi ang mga balita sa lungsod ng Dumaguete City at buong Negros Oriental. May balita kay Santino Olivier ng K-Channel Dumaguete City. Buntis na melon-headed whale at patay na pawikan na tagpuan sa Rizal Boulevard ng Dumaguete City, Negros Oriental ng ikapito ng Mayo 2026. Nagluksa ang mga residente at otoridad matapos matagpuan ang isang patay at buntis na melon-headed whale na napadpad sa karagatan ng Pantawan, Rizal Boulevard sa Barangay Tinago. Kahapon ng hapon, umabot sa 2 metro ang haba at may bigat na 60 kilo ang naturang hayop na kilala rin sa sintipikong pangalan sa Piponocephala electra. Natagpuan ito ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard pasado alas 4 ng hapon, Miyerkules, habang palutang-lutang malapit sa dalampasigan. Dahil sa pangyayari, agad na rumisponde ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Silliman University Marine Laboratory at ang Provincial Environment Natural Resources Office, PENRO DNR. Isinagawa ng pagsusuri sa katawan ng balyena upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay nito at ng kanyang dinadala. Samantala, ilang oras lamang matapos matagpuan ang balyena, isang patay na pawikan din na natagpuan sa kaparehong lugar sa Pantawan Boulevard. Sinusuri ng mga otoridad kung mga kaugnayan ang pagkamatay ng 2 hayop dagat sa naturang lugar. Isa ka motorista ang napatay matapos mabungguan sa kasugat nga pick-up sa Tanhay City, Negros Oriental. Wala na nakaabot sa hospital si Chester Gaso, 41 anyos, minyo nga taga Barangay Azagra, Tanhay City. Matapos nga ang iya ginamaneho nga itom nga Yamaha Aerox nga motorsiklo nga may plate number 343 GAL. Nagbangga sa kasugat nga pick-up dito sa Barangay Road Sitio Palangguyan, Barangay Poblasyon 8 sang Mayo 1, 2026. Base sa investigasyon sang Tanhay CPS nga ginpangunuhan ni Police Master Sergeant Leo Torres, ang biktima nga nagabiyahe halin sa proper Tanhay. Nagligad alas 5 sang hapon. Pag-abot sa lugar nga kurba dahon ang motorsiklos ni Gazo. Nag-overshoot sa pikas nga lane, nag-counterflow. Tungod sini, direkta nga nagbangga ang motorsiklo sa wala nga bahin sang isa ka Mitsubishi Triton pick-up nga may plate number UR 586A. Ini ginamaneho ni Jemel Mahusay Agus, 41 anyos, Barangay Poblasyon, Pamplona nga nagabiyahe man proper Tanhay nga sadto nga Tion. Bangod sa makusog nga pag-umpog, nakabaton sang grabe nga mga samad ang biktima, gilayon nga nagresponde ang kapulisan ug upod ang Tanhay City Integrated Traffic Office Management kay mga personahe sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Ginadala dayon ang biktima sa Baay City District Hospital apan gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Aquino. Sa subong ginahikot na ang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide kag damage of property. Yara na sa kustodiya sang Tanhay City Police Station ang driver sang pickup para sa insakto nga disposisyon. Para sa CA Patrol Bacolod, Santino Ovillier, K-Channel News. Inaresto ng San Jose Municipal Police Station ay isang 36 anyos na lalaki sa isang buy-bust operation na isinagawa sa Purok 1, Barangay Tampi, San Jose, Negros Oriental, kamakailan lang. Nakumpiska mula kay alias Beth ang 0.95 grams illegal na droga na may standard drug price na 6,460 pesos. Bago ang pag-aresto, ipinaalam sa akusado ang uri ng kanyang pag-aresto, maging ang kanyang karapatan sa konstitusyon sa wikang kanyang naintindihan. Dinala sa istasyon ng pulisya ang sospek at ang mga nakumpiskang gamit mula sa kanya para sa wastong disposisyon. Mahaharap din siya sa kaso paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
Samantala, isang pasahero na nakipag-stopover sa munisipalidad ng Don Salvador Benedicto ay kumain lamang sa stopover pero iba palang ginawa. Nagnakaw ng cellphone sa isa sa mga nagtatrabaho sa nasabing kainan. Kuha sa CCTV. Narito ang balita. Isang ordinaryo na araw para sa isang kainan sa munisipalidad ng Don Salvador Benedicto matapos isang pasahero ang nagnakaw ng cellphone habang nag-stopover sa nasabing lugar. Kuha sa CCTV footage pasado alas 10:40 ng umaga nang nakita sa CCTV na isa lang ordinaryo na pasahero na bumili lang ng pagkain at kumain lang sa stopover. Ilang minuto lang makalipas, kuha na sa CCTV footage ang kanyang pagnakaw ng cellphone sa mga nagtatrabaho sa nasabing kainan. Ayon sa biktima, busy siya nung oras na yon at hindi na niya nakuha ang cellphone. Doon na nalaman na nakuha na ang kanyang cellphone at sinubukan pa ito habulin ang nasabing magnanakaw. Pero sumakay pala ito papuntang San Carlos City, Negros Occidental. Sa nayon napablatter na sa police station sa Don Salvador Benedicto at nananawagan ang biktima na ibalik ang cellphone dahil maraming importante na mga kinakailangan sa nasabing phone. Mga kabitin, naging matagumpay ang performance ng Girl Nation Group na BINI nitong April 10 hanggang April 17. Marami mga blooms ang nagpuyat noong mga nakaraang April 10 hanggang sa huling performance nila noong April 17. Maiba dito nagpuyat pa ng umaga, maiba naman sa United States of America at sa California ang nagpuyat din at nag-abang para sa kanilang performance. Matagumpay na naging success ang kanilang performance sa Mojave stage nitong April 10 hanggang April 17. Isang karangalan para sa BINI na makapunta na sa Coachella 2026. Congratulations sa ating Girl Nation Group na BINI para sa kanilang successful Coachella noong April 10 and April 17. Grabe, no? Isang malaking karangalan sa ating Girl Nation Group na makaangat at makapunta sa Coachella 2026. At nangyari po ito sa Mojave stage. Unang-una, no, this is the first time na isang Pilipina ang nakaakyat sa Coachella 2026. All the Filipinos that never been in Coachella. Grabe, no? Isang malaking karangalan sa ating Girl Nation Group na BINI. And also mga Cavite, we would like to welcome sa ating K-Channel News si Santino Olivi ng ating K-Channel Dumaguete. Actually, he was also the anchor of CA Patrol Negros for Negros Oriental. Right now, he's back as a reporter for our K-Channel News Bacolod. And also, happy birthday pala, no, sa ating kasama, no, sa station dito sa tinatrabuhan natin, si K50 Van Albay. And also, happy birthday kay Miss Sunshine Lacson. And hello lang pala kay Miss Arjan sa City of Gentle People. Ayan, nakabuhan ng mga balita na yung buwan ng Mayo taon 2026. Sa pangalan ng K-Channel News Bacolod, ako naman si VT Ethan. Maraming salamat at magandang umaga, tanghali, hapon or gabi mga ka-CA.